Poison 13 pinaliwanag bakit kutsara ang dala. EJ Power pwede pa ding makasuhan. At batas bumilib kay Marshall Bonifacio sa pagbattle nito sa underground leagues. Alamin natin ang mga yan, so tara. Isa nga sa tinuturing na Battle of the Night ng Round 16 ay ang labang Poison 13 vs GL. Isa nga sa tumatak sa linya ni Poison 13 sa battle na ito ay yung Zoro nakakarating pa lang. Sorry. Sige, kumain ka ng multi kung dyan ka gagaling. Huwag ka lang mapapraning. Iinda at dadaing. Ano nasa na si Zoro? Huwag ka lang nang aaning. Kahit nahulog yung kutsara, tol, wala nang dadating. Bagamat malakas ang nakuwang reaksyon ni Poison sa linya na ito, hindi nga ito nakaligtas sa mga fans. Dahil bakit daw kutsara ang dala niya, samantalang si Zoro ay lalaki. Dapat daw tinidor ang hawak niya sa naging interview nga ni Poison 13 sa Tapik Squad. Dito ay pinaliwanag ni Poison kung bakit kutsara ang hawak niya sa naging linya niya na yun. Pinapag-usapan din yung Kutsara. kutsara na yan sa ano, parang dami rin nag-chat sa akin na bobo mo naman. Babae yan eh. Kapag... Hindi, para sa kaalaman din ng lahat. Ganto. Para sa maraming iba't ibang paniniwala, iba't ibang lugar, may ang sinasabi na kapag nahulog yung kutsara, may darating na babae. Oo. Pag nahulog yung tinidor, may darating na lalaki. Meron din naman ganito. Kapag nahulog yung kutsara at nakataob, may darating na babaeng pangit. Oo. Gano'n, oo. May gano'n. Iba-ibang lugar. Meron. Pag nakatiyaya, maganda. Sa tinidor, gano'n din. Pangit pag pogi pag Paano nakatiyaya. pag nakatagilid? Ano, ay, ano na, Sino dadating? tagilid din. Si ba? Ay, gago kayo. Tapos, yung, meron namang ganito, na kapag kutsara, may dadating na bisita. Yung talaga, bisita. O sige, ayun na. O sige, sabihin na natin na hindi yun yung pinopoint ko. Alisin natin. Ano yung nahulog? Kutsara. Kutsara. Anong sinabi ko? Zoro. Na hindi darating. Oo. Wala nga darating na lalaki. Yun ang, isa, pero ang pinaka-point ko doon, yung kutsara talaga, walang dadating. Yun lang yun. Pero, dahil nga, pwede natin sabihin maraming meaning to, na, eto, kutsara yung sinabi ko, tapos lalaki siya, so nahulog yung kutsara, so hindi dadating si Zoro. Oo. Diba? Kasi Automatic kasi ganun. At meron pa akong isang pang-trap Which is? na dapat yung sabihin na lalaki. Bakit hindi tinidor? Kung nag-rebat siya. Oo. May pang-rebat ako doon. Na-post ko na eh. Na-post ko na yung pang-rebat ko eh. Parang kutsara na nga ginamit. Kailangan ko pang spoon feed. Yun. Sa kabilang balita naman, naging trending nga ang labang Beatroom vs EJ Power. Lalo yung round 2 ni EJ Power kung saan dinamay nito ang mga nagpakamatay na kaibigan ni Beatroom. At hindi lang basta dinamay ni EJ ang mga kaibigan ni Beatroom, kundi pinangalanan niya pa ito. Nagbigay nga ng opinion si Lil J, isang attorney at isa ding nagmamahal sa kultura ng battle rap. Ayon sa kanya, pwedeng makasuhan si EJ Power sa pagbitaw niya ng mga pangalan ng mga namayapa na, lalo kung intensyon niya sa pagbanggit ng pangalan nila ay pagtanggal ng kredibilidad sa kanila noong sila ay nabubuhay pa. Anong pakiramdam mo habang sinasabi niyo yun? May awkwardness ba ng konti sa'yo? Like, Merong awkwardness sa akin. This is controversial to sasabihin ko. yeah. This is controversial to. Nothing against EJ Yeah, Power. yeah, it's okay, man. Kasi alam ko yung for that moment. Yes, he's being battle rap. Battle rap. Yeah. Pero sa akin, dahil nabanggit niya yung yung pumanaw na ng mga kasamahan niya. Like real names. Real names. Medyo sa akin, meron yung pagka-off. Yung medyo foul. Medyo may pagka-foul yun. At yung opinion ko na yun, kaya ako sinasabi yun, kasi meron din yung basihan sa batas. Talaga? So may legal ramifications din yung ginawa Meron niya? legal ramifications yun kung talagang bibigyan mo ng diin yan. Na kasi meron tayong tinatawag dyan na yung pag meron kang dinidishonor na tao na it tends to blacken their memory. Yeah, legacy. Yung legacy nila.
So pwede pa rin pala mangyari yung kahit napatay ka. Oo, Pwedeng may mag-ano nun on behalf of you. para may defamatory Oo. na paninira ng puri ng taong sa makabilang buhay. May definition yan sa batas natin na pag ginawa yon parang na pinagbabawal yon. Pero to give him credit, he's saying it in his capacity as a battle rap As a naman. battle rapper. May intent na parang may purpose. Ang purpose nun is actually inaatake niya on the spot si Vitrum, pero not necessarily direkta yung pamilya o yung tao mismo. Oo. Nasabi lang niya yon as incidentals. Kung didepensahan siya. Oo. Pero kung babanatan naman siya doon na parang yung sa legal ramifications. Pero so may ganong may Meron din ganong anggulo. Okay. So pwede mong So masasabi mo may certain amount of, hindi ko alam kung tamang word gagamitin ko courage yung ginawa niya or reckless abandon. Ano ba? At sa uling balita, napapadalas nga ang pagbaba ni Marshall Bonifacio sa mga underground leagues. Nung una nga ay sa FRBL, kinalaban niya dito ang isa sa pambato na nasabing liga. At ito nga si K3U. At ito nga lang nakaraang taon, sa Motos naman, kontra Da Vinci. Isa din sa malakas na prospect ngayon. Nireview nga ni Batas ang nasabing laban. At ayon nga mismo kay Batas, game na Marshall Bonifacio ang napanood niya. At talagang napabilib siya dito. Pinatunayan din ni Marshall na tiga flip-top siya at dapat irespeto. Sa sobrang galing ko, tinatanggap ng mga gods! At sa sobrang inconsistent, tinatapat sa mga wak. Ang galing. Solid. Ito na ba yung pinagmamalaki mo, Marshall? Pangit. Ang galing, pare. Mga benta, Da Vinci, yung Last Supper, self-portrait ba yung tema? At ikaw mismo yung Tridors na kasama sa lamesa. Damn. Kapag bumabate lang flip-top MC sa labas ng flip-top, natatawa talaga ako eh. Nagkakaroon siya ng moment na biglang alam mo na, boom! Kaya ako flip-top MC eh. Alam mo yun, yung ganun pakiramdam na parang, tanginan yung lahat, di ba? Yun yung moment na yun. Parang yung levels to this shit, biglang mararamdaman ng lahat na parang, oo nga, no? So kayo ba mga kuys, tingin nyo? Bakit tila ang lakas ni Marshall Bonifacio sa mga underground leagues? Mas less kaya ang kaba niya dito? Kaya ang gusto niyang gawin ay nagagawa niya? Dahil sa flip-top, madalas siyang makalimot? Tingin nyo dito mga kuys. Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.